Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon, napakarami ng mga modern Diyos-Diyosan eh. Bigyan ko po kayo ng mga halimbawa. First is the God of worldly success. Baka yun ang isa sa sinasamba natin kung wala tayo kay Christ. Baka mag-strive tayo for worldly success. Kahit dumating sa time na yung ating mga buhay, yung ating mga resources ay maubos for the sake na makuha natin yung tagumpay based sa standard ng mundo. At ang nakakalungkot po, minsan kahit Kristiyano na, sinasantabi mo ng Panginoon para makapag-strive na makuha yung success dito sa mundo. Pangalawa, the God of material accumulation. Baka masyado tayong nai-enslaved in getting stuff that we don't really need. Baka dahil yun ang standard ng world, gusto natin meron din tayo ng mga bagay na yun. Ngayon po, iPhone na lumabas? May iPhone? May iPhone 15 na, no? Grabe. Sasabihin ng kabataan, Nay, may project kami, kailangan doon namin bumili iPhone 15. Naku, kawawa naman ng mga magulang. 100,000 mahigit ang presyo. Hindi mo naman kailangan. It's just because your friends ay ganun na ang phone, so kailangan ganun na rin ang phone mo kahit hindi kaya ng parents. We live to buy more things kasi yun ang standard ng mundo. Kung anong meron ng mundo, dapat meron din tayo. Ito pa po, for all students, lahat po nag-aaral, sabing amen. Ito po, the God of studies. Minsan di natin namamalayan yung ating pag-aaral, nilalayo na tayo sa Panginoon. Wala ka nang nakilay, nasunog na lahat. To the point na kahit may gawain, ay hindi ako pwede kasi busy ako sa pag-aaral. Ay hindi ako pwede kasi marami akong gagawin. Ay wala ako sa practice, wala ako sa discipleship kasi masyado akong busy. Mga kapatid, makinig po kayo. Hindi po masama mag-aaral. Kahit po ang mga pastor ninyo nag-aaral. Kahit po ang ating bishop nag-aaral. Hindi po masama ang pag-aaral. Pero alam niyo po ba, na kapag yung pag-aaral, nilalayo na tayo sa Panginoon, baka yung pag-aaral ng Diyos mo. Baka mas higit ng importante sa iyong pag-aaral kaysa kay Lord. Ano sabi po ng banal na kasulatan? Ang karunungan sa mundong ito'y kamangmangan sa harapan ng Panginoon. Mag-aaral ka ng may kahusayan. Pero wag naman sanang dumating na yung pag-aaral mo ilalayo ka sa Panginoon. Magtrabaho ka ng may kahusayan. Okay sa Panginoon yan. Pero wag lang din sanang darating sa point na yung pagtatrabaho mo ilalayo ka rin sa Panginoon. Hello? Last, the God of public approval. Gusto natin that other people will like us. So kahit na sumama tayo sa mga maling gawain for the sake of their approval, gagawin natin. Kahit pa yung ating pananampalataya may ma-compromise. Yan ang mga current Diyos-Diyosan na meron tayo ngayon. Nawa po, hindi tayo naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan na yan. In other words, ang ating pinaglilingkuran ay maaaring alin lang sa dalawa. It's either we serve the world or we serve the Lord. It's either we serve God or we serve Satan. It is good to take some time and ask ourselves an honest question. Sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Simple lamang pong sagutin ang tanong na yan. Gusto niyo po, tulungan ko kayong sagutin yung tanong? Listen to this. Simple lamang po. Kung sino ang pinakapinaglalaanan mo ng oras, ng panahon, ng resources, at ng buhay mo, yun ang Diyos mo. Kung mas gusto mong paglingkuran ang trabaho para yumaman, it's your choice. Kung gusto mong ubusin ang buhay sa pag-aaral, to the point na wala ka ng time sa ministry, it's your choice. Kung gusto mong piliin ang lahat ng oras at panahon mo'y nasa makamundong gawain, it's your choice. But listen to this. Pag dumating ang panahon na yung mga bagay na yan, hindi ka na kayang i-rescue sa pinakamabigat na sitwasyon ng buhay mo, wag na wag mong sisisihin ang Diyos. Dahil in the first place, pinapili ka ng Panginoon. It's either you serve Him or you serve other gods.